Aga Rinyo ng Barangay 5 Diet, tinututukan ang lahat ng mga programang kinakaharap ng kanyang barangay na pinamumunuan. Tiniyak ng punong barangay ng Barangay 5 sa bayan ng Daet na si Aga Rinyon na kanyang tinututukan ang lahat ng mga problemang kinakaharap ng barangay, bagamat ito ay unang pagkakataon niyang pumasok sa politika at humawak ng posisyon sa gobyerno. Para sa detalye ng balita niyan, narito si Mucha Montenegro. Nanindigan din ito na hindi nakakaapekto sa kanyang paglilingkod sa bayan ang iba pa niyang mga pinagkakaabalahan tulad ng negosyo at ang pagiging pangulo ng LGBTQ community. Hindi naman kasi ano lang yan time management, di ba? So yung pagiging barangay captain ko, Monday to Friday, pag office hour, andito ako. And then pag uwi ko ng hapon or gabi na, minsan gabi na kami nakakalabas ng barangay hall, doon naman sa negosyo ko, sa tahian ko naman. May mga tao naman ako doon na if ever nawala ako, merong nagre-receive sa mga client. At yung pagiging president ko naman sa LGBT Camarines Norte, naisasabay ko naman yan. Tulad bukas, meron kaming reynahan sa Sports Center. Ika-11th year na. And then before yung reynahan na yun, nagkaroon na kami ng humanitarian activity namin nung Wednesday, January 10 sa orphanage sa Labo. So nagbigay yung mga queens, nag-contribute, nagbigay ng mga kung anong kailangan ng mga bata sa orphanage. Yun, dinala namin doon. Mga pagkain, mga damit. Wala rin umano siyang nararamdamang takot dahil ang laman ng kanyang isip ay pawang mga programang makakatulong upang mapaganda at mapaunlad ang Barangay 5. Nakakapanghinayang aniya na sa nakalipas sa mga taon ay nawala ang Barangay 5 sa listahan ng mga barangay na laging nangunguna sa mga patimpalak sa munisipalidad. Ang ano ko naman kasi parang pagtulong sa kapwa and yung ma-improve ang barangay. Kasi nga, di ba, tubong Barangay 5 talaga ako. Parang ikaw, tubong Barangay 5. Tapos nakikita mo na hindi naman taga Barangay 5 yung humahawak and then, hindi napapaganda. Sayang yung Barangay 5 na dati ay laging nangunguna sa mga pa-contest, laging child-friendly barangay, tapos yung masaya ang fiesta. Ngayon parang lately, parang nakakalungkot na walang nangyayaring ganun. Dahil dyan, kung kaya't susuklian daw niya ng maayos na serbisyo ang landslide victory na natamo noong nakalipas na halalan. Eh di yun nga, naging landslide yung panalo ko. So, ngayon, sinusuklian ko naman ang paglilingkod sa kanila. Kaya magmula ng mag-assume kami ng office, pag wala lang talaga akong gawa sa labas or mga seminar or mga meetings, lagi ako nasa barangay. Sa katunayan, lagi raw siyang visible sa Barangay 5 kung saan kahit gabi ay palagi siyang nag-iikot upang makita ng maayos ang tunay na kalagayan ng nasasakupan. Oh, kasi gusto kong makita kasi tulad nung syempre may mga bago kaming itinilagang barangay tanod. Siyempre, iba kasi yung mga problemang makikita mo sa gabi, tulad nung yung mga poste wala ng ilaw. So, makikita mo lang yun sa gabi. Tapos yung mga dapat trabahuhin ng barangay tanod. So, ginagawa ko at ng aking mga kasamahan, umiikot kami sa gabi para makita namin kung ano talaga yung pinaka-problema. Lumalabas kami sa gabi para tingnan kung ano yung mga problema sa barangay. Kaugnay naman sa issue ng pananalapi sa barangay, sinabi ni Rinyon na pinagkakasya nila ang naiwang pondo ng nakalipas na administrasyon at ang mga ibinabayad ng mga negosyante sa pagguha ng business permit. Ito umano ang kanilang ginagastos upang pondohan ang mga proyekto at programang ipinapatupad sa barangay. So, ang pinagkakasya ng aming barangay, yung natatanggap namin IRA. Kaya lang, syempre, kami mga bagong umupo, nag-assume lang kami ng November 20 to be exact. So,
yung natirang pondo ng barangay na iniwan ng past administration, yun ang pinagkasya namin hanggang 2020, hanggang matapos yung 2023. At ngayon namang 2024, yung budget namin, yung annual budget namin, ay hindi pa na-approve. So, sa ngayon, medyo maraming pumapasok na income kasi kumukuha ng mga business permit. So, yun, paunti-unti naiipon, may ginagastos ang barangay. Pero kung sasabihin mong galing na sa kung kani-kaninong mga politiko, wala pa. Wala pa. May inaasahan sana kami kasi yung, syempre yung panahon ng kampanya talagang ang isinisigaw ko noon ay yung aayusin ang drainage system ng Barangay 5. Yun ang inilalapit ko kay Congressman Rosemary Panotes. Yun ang inano ko sa kanya. Gumawa na ng resolution ang aming council na humihingi kami ng para sa project na yon na sana na pinagdarasal namin na sana ma-approve yun, maibigay sa amin ni Congresswoman Panotes. Sa katunayan, kamakailan daw ay nagkaroon ng orientation seminar upang solusyonan ang problema sa basura. Ayon kay Riñon, kailangang magkaisa ng lahat upang maisakatuparan ang minimiti nilang ikagaganda ng Barangay 5. Ang pinairal daw niyang prinsipyo sa kanyang panunungkulan, lalo't kabilang siya sa LGBTQ, ay ang pagganap sa tungkulin bilang ama at ina sa nasasakupan. Isa raw siyang ama na may paninindigan at ina na may puso. Yes naman. Ay kasi nga, syempre open naman sa lahat kung sino talaga si Tita Aga, kung sino si Kapitan Aga na isang miyembro ng LGBT. Alam naman ng lahat na ganito na talaga ako. Dahil nga dalawa ang pagkatao ko, sabi ko, may ama na kayo, meron pa kayong ina ng barangay. So may ama na maninindigan at may ina na may puso. Sa aking mga kabarangay, ito yung lagi kong sinasabi po sa inyo na tulong-tulong tayo. Tulungan nyo ang barangay council kasi hindi naman namin ito kakayanin kung kami lang. Siyempre, kailangan namin yung tulong ng mga mamamayan ng Barangay 5 sa lahat ng mga programang aming ihahatag sa kanila. Kasi para sa kanila naman yon, hindi naman yung para sa amin lamang, para sa aming mga taga-Barangay 5. Para sa CNTV News, Butya Montenegro.